Kamusta mga tol? Perfect ang game plan ng Australia laban sa Gilas Pilipinas no, tambakol tuloy. Mike Pilis lang talaga yung palaban RJ Porter over ang walang niya. Gilas Pilipinas versus Australia, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus na sa goal. Okay game, eto ang unang-una mga tol no. Yung full court press na ginawa ng Australia, hirap na hirap talaga ang Gilas dito Simula pa lang ng first quarter, pressure kaagad sila, ganyan no. Maganda yung ginagawa ng Australia na yan mga tol, kasi every time makakatawid ang Gilas sa half court, natitira na lang si shot clock 60 to 70 seconds na lang kagad At halos buong laro ginawa ng Australia yan mga tol. Parang second quarter lang ata, hindi At yung Gilas natin, nako po, talagang gusto nilang ibaba mag-isa yung bola, nagpapakabayani puti nang matapon ng sabaw. Hirap na hirap ang Gilas natin sa pressure na ginawa ng Australia Sobrang bagal na maba talaga palagi ng bola natin Lalo to si RJ, nako po, ang tagal ng bola. 70 seconds na si shot clock, hindi pa nakakatawid. Kaya ipinasa na lang na tapik, tapo ng sabaw. Yan, nakakapagtaka yan mga tol, kasi parang hindi yata na practice ng Gilas kung paano maguba ng bola no? Di ba doon pa lang sa laro sa New Zealand, nahirapan na sila sa ganyan. Trap na naman si Arjen, ako po, ipinasa, tapo na naman ang sabaw. Nakapasig mga tol yung Australia rito O ba't ko ba nasabing hindi nag-practice ng Gilas? Kasi mga tol, ano ba ang normal na pang-break ng trap na ginagawa natin? Di ba ang ginagawa natin, tatanggap yung sentro sa gitna tapos mag-i-sprint yung mga nasa gilid, di ba? Hindi man lang ginawa ng Gilas yung ganun Ang normal na ginawa ng Gilas, diyan nila pinapasa palagi sa pwesto na yan. Kasi diba sa pwesto na yan, para sa triangle offense yan kaya dyan tinatanggap Pero halata talaga, na-scout na yan ng Australia. Mutik na matapon na sa bawe Alam na alam talaga ng Australia na dyan ipapasa ng Gilas ang bola, diba? Kita nyo doon na naman sa pwesto na yan ang pasa, diba? Pero nakabang yung Australia, mutik na naman maagaw. Pinasa na, bahal na ka dyan, tapo na sabaw. Pasnik na naman tuloy Australia, nice pass, dak-dak. Huling-huli talaga ang mga tol no? Alam na alam talaga nila kung saan tatanggapin ng Gilas ang bola Kaya dyan sa pwesto na yan, talagang ginigipit nila palagi yung pasa ng Gilas. Tingnan nyo Kaya mas nahihirapan yung mga ball handler natin, kasi hindi niya maipasa sa pwesto na yan kapag binababa na niya yung bola. O kaya pati ng Stroy Montero, no? Doon niya hinihingi, diba? Tingnan nyo yung depensa, aagaw na kagad. Kita nyo, no? Wala to yung nagagawang play yung Gilas, pati triangle nila, basag na basag talaga, kasi hindi nila maipasa sa pwesto na yan yung bola Nagiging kanya-kanyang atake na lang tuloy sila. Kasi diba, doon talaga ang simula ng play ng Gilas Kapag naipasa na sa pwesto na yon, pero na-pressure na naman si Tusam Ang sama na naman ng pasa niya, tapo na sabaw. Napakaganda na naging defensive game plan ng Australia mga tol Pinipigilan nila yung unang pasa sa triangle offense. O kaya pati na mo, hirap na hirap talaga tanggapin dun Kaya pagkatapos dun, wala na talaga, Nagiging bigger na lang palagi ang Gilas natin. Wala kang makita triangle offense man lang kahit isa Kaya kanya-kanya tira tuloy yung nangyari no? Kumbaga, ang ginawa ng Australia mga tol, putulin sa ugat yung triangle offense ng Gilas. Kapag napigilan nila yung pasa sa pwesto na yan, wala na talaga, sira na kagad ang play ng Gilas. Ang ganda no? Ang akala siguro ng iba, sobrang hina lang talaga magbaba ng bola ng mga guards natin Pero kasi, hindi talaga nila maipasa yung bola Matindi rin kasi talaga yung ginagawa pag-deny sa mga papasahan nila. Kaya hindi talaga nila maipasa. May dalawang pagkakataon pa nga, sinubukan ng Gilas mag-backdoor para maiwanan yung pressure, diba? Pero grabe, ang bilis ng Australia, nag-rotate kagad Kaya tapo, sabaw. Tuloy, pass break na naman tuloy. Kaya foul na lang tuloy yung nagawa ng Gilas. Dalawang beses pa nga nangyari, 8-second violation sa backcourt ng Gilas natin. Naku po, hindi na mo ba naman? Si Papa Dwight ba naman nagbababa ng bola, hindi si RJ? Para saan pa nag-point to si RJ nito? Pang-display lang ba yan? Nagdahan-dahan pa nga, 8-second violation tuloy. Ayun, 19 na turnovers ang Gilas sa laro na to. Hype na yan. 30 points of turnovers ang Australia. Napakarami. Talagang tatabakan kayo kapag ganyan, diba? Naging parang walang kwenta yung mga guards natin Puro turnovers ang inabot ni RJ tsaka si Juan Gigi De Leon. Tapo ng sabaw. Ay, like mong hype ka, ano na? Hindi na nga makapagbaba ng bola, hindi ka pa mag-like ka na. Tapos ito, offensive rebounds, hype na yan. 21 na offensive rebounds ang nakakuha ng Australia Maraming pagkakataon, bumabaksot naman talaga yung Gilas natin no? Pero talo talaga sa lakas ng katawan sa Australia, nakakukuha pa rin nila yung mga rebound O yan yung pro, tingnan niya Stroy Montero, wala talagang laban sa backsot. Kahit sa free throw, talo talaga siya sa backsot, tutulak siya nakakuha na nga tuloy nila yung rebound. Kahit si Pasador mga tol, ang bigat ng itlog niya, tapos bumaksot pa, wala pa rin. Natalo pa rin si Pasador sa rebound Paul pa nga dapat si Pasador dyan, inipit niya yung braso, bagsak tuloy siya. Sumabay pa kayo lahat tol, kayo lahat.
Yan ang masakit dyan mga tol kasi kita nyo naman, ayan no, bumaksot naman talaga yung Gilas eh. Pero nung malayo ang talbog, talaga mas mabilis yung reaction time ng Australia kaysa sa Gilas natin eh. Umpisa pa lang ng laro, alam mo yan yung isang magiging problema ng Gilas eh. Kasi every time titira ang Australia, pumapasok talaga silang lahat sa loob para kumuha ng offensive rebounds. Ganyan din kasi yung nangyari sa New Zealand eh. Tapos ito pa, 3-point shooting, nako po naman. Baldog na baldog ang mga walang niya. 4 out of 24 lang ang Gilas natin sa 3 points sa larong ito ha. Si Bet Tamayo, 0 out of 3 lang sa 3 points. Walang shoot kahit isa eh. Sa buong laro, 1 out of 9 lang si Bet Tamayo ha. Isang beses lang nakashoot eh. Sa labas ng New Zealand, naka 17 points shot, 3 out of 4 sa 3 points eh. Tapos si Miriam Cambao naman, ang ganda na simula, 2 3 points kagad siya sa umpisa ha. Ayan, pinasa kanya, tinira kagad, portre, patay ka dyan. Ayan yung isa pa, same spot niya, tingnan nyo oh. Pero pansinin nyo mga tol, broken play na naman to eh. 3 seconds na lang, nalalabing shot lock, kaya tinira naman ni Miriam Cambao to eh. Portre na naman, patay na naman. Pero pagkatapos, ng dalawang shoot na yon, hindi na ulit nakashoot ng 3 points si Miriam Cambao eh. Again, 4 seconds na naman ulit, nalalabing sa shot lock, tumira na naman tuloy siya dito eh. Pati ito si Papa Dwight, ako po, kung hindi na to pogi, kinis ko na talaga to. 4 out of 16 lang sa field ko si Pogi. 1 out of 8 lang sa 3 points, hindi makashoot. Di bale, sa akin ka na shoot mamaya. Again, paubos na naman ang shot lock, kaya tinira na ako sa malayo. Portre, baldog na baldog. At yung Australia, malas din sa 3 points mga tol. 11 out of 43 lang sila, 26% lang ha. Pero mas okay na yun kasi sa Gilas, 4 na 3 points lang ang shoot ng Gilas eh. Tapos kung napansin nyo, ang daming 4 shot ng Gilas dito, di ba? Unang reason dyan kasi, kadalasan talaga, paubos na yung shot lang, di pa sila nakakatira eh. Kaya napipilitan na lang itira kagad. Lalong-lalo to si Papa Dwight, ako po, kung hindi na talaga to pogi, lago talaga sa akin to eh. Sa katutak na 4 shot at tinira to, pogi na to eh. Bakit ba kasi 4 shot pa tinitira? Pwede namang ako na lang. Bawat tira ni Papa Dwight, kanya tinan mo, sobrang ganda ng defense palagi sa kanya, puro baldog tuloy eh. At isa pang reason dyan ay kasi ang Gilas natin mga tol, ang bagal talaga ng bola eh, no? Alam niyo ba mga tol, anong ibig sabihin ng mabagal yung bola sa basketball? Ibig sabihin nun na ang tagal ng bola sa isang player. Nauubos palagi yung shot clock sa kanya eh. Para pag naalala niyo, naglalaro si Lolo Bron, di ba? Hawak-hawak ni Lolo Bron yung bola, ang tagal palagi sa kanya ng bola. Ganun yung mabagal yung bola. Paano hindi babagal? Ang daming dribble ng dribble. Umaabot ng 5 seconds ang bola sa isang tao bago itira o pass. Ganun katagal eh. Samantala sa Australia, pinakamarami na 2 dribble lang tapos pasa kagad eh. Tingnan nyo, ganyan kaganda mga tol, no? Halos walang dribble talaga, pero ang bilis ng galaw ng bola nila eh, no? Libre na yan, portrait. Tungkab nga lang yan. Pero yun talaga yung isang malaking pagkakaiba ng opensa ng Australia at opensa ng Gilas eh. Sobrang bilis ng pasahan ng Australia. Halos ayaw mag-dribble ng mga to, pasa kagad eh, no? Tapos tira rin kagad, ganun kabilis eh. At saka parang wala talaga silang set na play na ginagawa ha. Parang free flowing lang yung play nila eh, no? Pero yun na nga, ang bilis nga kasi ng bola nila, galaw ng galaw yung bola nila, pati yung ibang players nila gumagalaw palagi, kaya maganda yung nagiging resulta. Kaya nga, nung pumasok na si Bulak na shooter, mga tol, nako po, nakarami kagad ng tiro si Bulak eh, no? Kasi nga, ang bilis na papasa sa kanya palagi ng bola eh. Napakasarap panoorin ng opensa ng Australia, mga tol, ha? O yan, tinan mo, ipinasa. Tapos 1 dribble lang, ipinasa na naman. 1 dribble, pasa uli. 1 dribble, tira na kagad. Ganun kabilis, mga tol eh. Sa Gilas kasi triangle offense, pwestuhan talaga yan, di ba? Sa Australia, free-flowing lang talaga. Parang galaw lang sila ng galaw kung saan sila mapunta eh, no? Pero non-stop naman yung ginagawa nilang galawan. Commercial, pasok! Tapos eto, binabad si Pasador dito mga tol. Ang tagal naglaro eh, no? Ayun, yung drop coverage si Pasador, todas at todas kay Bulak. And open niya, portrait, patay ka dyan. Malamang hindi nyo napapasin yan mga tol eh. Pero every time nasa loob si Pasador, talaga palagi umiskil sa ibabaw yung tao ni Pasador eh. At tumira na naman si Bulak, kaya portrait, patay na naman. Okay, pati na yun, drop coverage na naman si Pasador, diba? Screen na naman yung tao niya. Ayun na nga, sumalasak na nga. Naka-drop coverage niya yan, hindi pa rin pasabayan ni Pasador. Kalato lang kasi talon eh. Naka 8 po si Pasador sa larong ito mga tol ha. Pero totoo, hindi rin talaga maganda nilaro niya rito eh. 1 out of 6 siya sa field goals eh. Kahit sa poste, palagi mas malaki siya sa tumatao sa kanya, diba? Pero hindi pa rin siya makashoot eh. Taas kamay na nga lang, walang yung ginawa tira ni Pasador, palibag tae. Diba, siya pa naman dapat ang number 1 option niya sa triangle open sa Gilas sa poste kaso hindi rin makashoot yung 9 times MVP ng PBA eh. Pero in fairness, nakakuha naman siya ng mga post dito ha. Kaya nakashoot siya ng 6 na free throws dito. At saka naka-assist din siya dito sa poste and triangle open. Sino mo, ang ganda ng ginawang pass ni Pasador kay Troy Montero sa ilalim. Assist na nga yan. At panghuli, kay Mike Phillips Salvador ako natuwa sa larong ito mga tol eh. Dalawang best pa ka dumayag na. Tingnan mo, sobrang sipag talaga ng walang yan to. 14 na rebounds na nakakuha niya rito mga tol ha. Napakarami talaga kasi nga sobrang sipag nga kasi eh. Parang hindi napapagod, parang may motorite sa puwet eh. Kapag na-develop to mga tol, parang pwede to maging next Mark Fingers ng Gilas eh, no?
At nakadalawang dakdak pa nga siya rito mga tol ha. Ayan yung isa, dribble ng dribble si Papa Dwight. Pero naibagsak sa kanya yung bola sa ilalim. Ang ganda, nice pass, dakdak! Okay pa isa, naku po, broken play na naman. Pero naipasa naman kagad kay Mike Billy Salvador. Nakabuel na nga, tabi dyan tol, dakdak! At hindi talaga biro yung maka 40 na rebounds ka sa FIBA ha. Lalo-lalo na, Australia pa yung kalaban mo. Lalaki niya mga yan eh. Very good talaga siya dyan. Kaya hindi ako magtataka kung bigla maging regular na kagad ng Gilas. Eto si Mike Philip Salvador mga tol. Dahil sa pinakita niya sa larong ito. Okay na pakimagas, malagi, makita na yung RJ.